Ay, nako. Galangkong, ang inihanda nating pagsasalu-saluhan para ho makashare ang ating mga kababayan, meron po kasing isang plano na magsasanib puwersa daw, Nelson at Kong. Oo. Ang Department of Trade and Industry at saka ang Bureau of Department of Agriculture para ho mapagtuunan ng pansin ang sumisirit na presyo ng mga pangunahing bilihin. Alam niyo ba, Kong, na ang isang pirasong kamatis ngayon, nasa magkano? 20 pesos ang isa. Isang pirasong Gano'ng kamatis. kalaki yun? Kasi depende sa kamatis eh. Siguro po yung sinlaki mas maliit pa sa kamao ng sanggol. Kasi ang isang kilo Ito ba yung bilog? Isang bilog na kamatis po, oho. Kaya naman Kasi nagkagano. kaya ako tinatanong yan ako, nung Opo. aking kabataan din, nagtatanim kami ng kamatis. Iba-ibang ganun uri ba? ng kamatis. yun. Opo, opo, opo. Merong kamatis na parang ang hugis niya ay kalabasa eh. Oo, Opo, yun, opo, masarap tama. yun, masarap. Oo. Opo. Tagalog ang tawag doon. Hindi mo maubos yun. Pangkaraniwan gagawin mo yung ikaapat na bahagi lang. Yung iba opo, tatago mo na, di ba? Pero merong kamatis na kung tawagin namin Mendes, yung isang ano lang, parang bilog lang. Opo, oho. So kung yun ang sinasabi mo, 20 pesos. 20 pesos po ang isang piraso. Isang piraso po, Kong, ha? At ang isang kilo daw po ay aabot ng 320 pesos hanggang 360 pesos. Ang isang kilo. Isang kilo ng kamatis. Mas mahal pa ro po ngayon sa karne ng baboy. Anong gagawin? Well, ito pong mga pangyayaring ito, Kong, ay mukhang nakatawag po ng pansin ng mga ahensya ng ating pamahalaan. At ang balita natin, magsasanib puwersa na nga po ang DTI at ang DA para nang sa ganun ay mapababa ang presyo ng mga... Ano nga ang pagsasanib na gagawin? Paano, anong mekanismo? Oho, teka lang, ha? Ito, Kong, meron tayong inihandang... Pagkatapos mong mahanap yan, Opo. ang sasagot si Nelson. Sige, opo, Kong. Maganda ito, Kong. Alam nyo, ito'y Pahina 5. abot sa sinapupunan, sikmura ng ating mga kabayan. Ito na nga po, ayon ho mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, unang hakbang pa lang. Ayan, yan ang mga Mendes na sinasabi ko. Ayon sa bilo, opo, tama Yan, kayo. yan ang bilog-bilog. Oh. Oho. At yung isa naman parang, yung maliit na parang kalabasa, Ayan. Hindi, wala dyan yung Wala mga dyan, kalabasa. Yung Opo, kasi ito, parang Mendes po ito. paikot-ikot yun eh. May gatla-gatla yun eh. Kamatis Tagalog. Oo. Meron namang yung cherry tomatoes, yung ano, Ayun, Maliliit. medyo, opo, yung maliliit na yun, ginagamit lang sa salad naman yun. Opo, yun ang paborito Yan, ko. dinidildil ko lang sa asin yun, sinusubo ko yun. Mas mahal yun. Opo. Oo. Pero ito, Jen, yung pagsasanib na yan, ay presyo ng bigas. Opo, presyo ng bigas ito. Hindi lang sa iba pang Ang talagang gusto ng ating pamahalaan ay mapababa talaga ang presyo ng bigas. Paano nga? Paano Ito, gagawin? Kong, kasalukuyan daw pong binabalangkas na itong pagkasanib puwersa daw po ng dalawang ahensyang ito ay unang hakbang pa lamang sa pagtugon sa presyo po ng imported na bigas. Kasabay Announcement lang pala eh. Opo. Akala ko naman eh. Meron silang gagawin ko. Opo. Ano nga? Ayan na, ito na. Kasalukuyan pong binabalangkas ng dalawang ahensya Binabalangkas na naman eh. Ano ba naman kayo? Kanina pa ako, ang isang binibitin niyo ako. maximum suggested retail price, Maximum. MSRP. Oo. Anong tawag? Maximum suggested retail price. MSRP. Yan. Para po sa imported na bigas, Sino naka-invento niyan? yung dalawang ahensya po ng pamahalaan, DA at saka DTI. Pero ito daw po ay para sa imported na bigas nang masigurong hindi po makapagsamantala ang presyo nito sa mga mamimili. Pinag-aaralan din daw po ang posibilidad ng pagdideklara ng National Food Security Emergency. Ba? Magbibigay ito ng kapangyarihan kay Secretary Laurel na i-release ang mga reserbang bigas ng National Food Authority, NFA, para maragdagan po ang supply at mabababa ang presyo sa merkado. Yung buffer stock. Opo, planong repasuhin naman ng DTI ang umiiral pong regulasyon para sa pagbebenta at labeling ng mga produktong agrikultural, partikular na po ng bigas. Nagkasundo po, sina Secretary DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque at Secretary Chu Laurel ng DA na magbalangkas at lumagda ng isang memorandum of understanding
para mapabilis po ang hakbang sa pagtugon sa mataas na presyo ng bigas at iba pang mga pangunahing bilihin. Walang laman eh. General statement Yan po ba ang ito? abang sinasabi ko sa'yo, nagbabalangkas lang pala sila eh. Oh, Akala ko naman nandyan na kung paano natin pabababain ang presyo ng kamatis at saka yung presyo ng bigas. Kasi Wala naman pala eh. Kasi ang takang-taka daw sila, bakit umabot ng 60 pesos ang per kilo ng bigas, Kong? Dapat lang ho doon. Bakit ka naman magtataka? Hindi ba ang pinag-uusapan? Basic lang ito eh. Ito yung tinatawag na law of supply and demand. Opo. Diyan, pagka yung demand mataas, yung supply mababa, Opo. mag-aagawan talaga Opo. doon sa isang kumpul na kamatis. Halimbawa, 10 pamilya ang naghahanap ng kamatis. Ha? Isa lang yung kamatis. O di pataasan ngayon ng presyo. Kung sino yung mas mataas na bibili yung kamatis na yun, doon mapupunta yun. Baligtarin mo. Paramihin mo yung kamatis. Bababa yung presyo. Wala na yung maximum suggested retail price na yan. Walang kapupuntahan yan dyan. Sa totoo lang. Well, ako naman, Chong, kahit paano siguro, baka may nakita akong Hindi maliit nga na eh. Ang gusto liwanag, natin Kong. gawin, ang gawin natin, paigtingin natin kung paano tayo makakaproduce ng pagkain. Hindi yung tayo, import na tayo ng import. Alam mo ba tayo? Tayo na ang tayo na yung pangunahing importer ng bigas sa buong daigdig. Yun na nga po, Kong. Oo. Ay nakakahiya yun. Bakit ka mo? Sa dami ng mapagtatamnan natin. Ang bansa Singapore, walang sakahan. Ayun, opo. Oh. Pero, sa dami ng pera nila, sufficient yung Sufficiente sila, pagkain opo. nila. Tayo, paano kasi, alam mo, kung i-describe natin ang ating agrikultura, Nelson, subsistence ang estado ng ating pagsasaka dito sa ating bansa. Talagang walang kikitain. Yung production cost ay talagang napakataas. At walang kikitain talaga yung magsasaka. Totoo po. Sapagkat yung economy of scale ay hindi natin talaga natutugunan yun. Kaya na kailangan, sabi nga natin, i-refocus natin ang ating farm program. Ay, kung ilan na lamang ang probinsyang dapat na pagtamnan natin, calculatein natin ang makakain nating bigas. Opo. O, hindi na kailangan tamnan lahat ang buong kapuluan ng Pilipinas. Mamili na lang tayo yung magkakatabi. Halimbawa, sabihin na lang natin ang Central Luzon. Yun ang na-appoint natin. Ayan, opo, napakalaki yan. Diyan natin iukol lahat ng energy natin para sa ganon, yung pagsasaka ay doon manggaling. Rice production. Rice production. Opo. O halimbawa, yung tungkol naman sa high value crops, Mindoro naman ang na-target natin. Ayan, oho. Nandyan ang kamatis, nandyan ang talong, lahat ng ano. Yung Mimaropa, no? Sa Ayan. mga tweed, focus na focus ngayon yan. Di ba? Oho. E di ngayon, hindi masasalaula yung konting budget mo sa agriculture. Kasi meron kang binhi, meron kang pataba, meron kang pestisidyo, meron kang land preparation, lahat yan. Meron ka pang crop insurance na dapat na pagtalagahan mo yan. Opo. Kung kalat-kalat, yun lamang irrigation sasabihin ko sa inyo Yun nga. So marami ang nasasayang. Yung productivity natin ng ating farmland nananatiling mababa. So ang production natin ng kamatis talagang mababa. Ay, opo. Yung supply mababa, ganun naman yun di ba? Napakarami nang nangangailangan ng kamatis. Kukunti naman ang supply. Ayon sa gusto, tataas yan. Kahit anong pang gawin mong mekanismo, kahit na magsanib pa ang dalawa lang ang Dalawa pa lang nagsanib. po, DA tsaka DTI, Kong. Opo. Ako sinasabi ko, 5 na ang magsanib. Hindi nila hindi nila masusugpo yan. Di ba ano ba yan? Merong anecdote Opo. Panahon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Alam mo na yun Opo. Nagtatalo yung National Economic Council na ngayon ay NEDA. Sabi ni President Ramon Magsaysay,
Andres, sabi niya. Si Andres kasi ang ano nun eh. Oho. Kilala mo naman yun eh. Kaklase mo yun, Andres Castillo. Castillo. Yung, Andres Bonifacio. yung dating Central Bank Governor. Okay. Andres Castillo pala yun. Oo, grade 3 ka na noon. Ako naman, ipapanganak pa ako mga siguro 10 taong pang darating bago kita abutan. Opo. So sabi ni, nabasa ko na lang ito eh. Opo. Andres, bakit nangyayari itong ganito? Noon kasi wala pang kilo eh, ganta eh. Opo. Yung bigas. Yung isang ganta, tama kayo. Kasi parang 25 sentimos lang isang salop. Ganta ang tawag, hindi kilo. Nagalit ang Ramon Magsaysay. Ba? Opo. Ano ba? Paano nangyari ito at naging 50 sentimos ito? At ang mahal. Hindi pwede ito sa ating mamamayan. Mula 25 naging 50 centimos. Parang gano'n. Hindi ko sa ulado. Basta tumaas. Nagalit ang Pangulo. Opo. Alam mo, ang bigas ay political commodity ito. Ay, opo, totoo kayo. Eh di tumayo ngayon siya. Anong problema rito? Tayo. Sabi niya kay Andres Castillo. Andres, Mr. President, sabi niya, I'm sorry to tell you that this is basically the work of the supply and demand. Oho. Law of supply and demand. Anong batas yan? Anong batas yan? Sabi niya. Yung pong law of supply and demand. Ba? Sino ba yung nagakda ng batas na yan? Sabi ko, ito anecdote lang naman. Anecdote po. Para lang ma-dramatize natin anong relasyon nung presyo ng kamatis at ano naman ang halaga nung magsasanib kayo kahit na magsanib-sanib pa kayo. Kaya walang mangyayari dyan. Nako. Sino yung may akda ng batas na yan? Sabi ni Ramon Magsaysay. Opo. Eh di tawanan, ano? Siyempre, nagkakaintindihan na medyo na-miss ng Pangulo yung point, ano? I will repeal that law. Yun, sabi raw ng Ramon law of supply Magsaysay. and demand. Nga naman. Inuulit natin ito, ano lang ito. Anecdote lang ito. Kwentuhan. Papasarap ng kwentuhan. I will repeal that law. Ibig sabihin lang, ang Pangulo, ayaw niya talaga, kahit sino magiging Pangulo, Totoo po. palagi niyang binabantayan yung presyo ng pagkain sapagkat dito ang sentimiento ng karaniwang mamamayan. Kailangan bantayan talaga yan. Totoo Kaya po. nga yung inflation na yung binabantayan, hindi yung core inflation na sinasabi natin. may Ang dalawang klase binabantayan pala, yung banner. Dito Banner nagmumula inflation. yung pagkain at saka yung petrolyo. Ito yung mahirap bantayan. I will repeal that law. Ayun. Nabagsik, ano? Opo. Tumayo ngayon yung Amang Rodriguez. Kung Amang Rodriguez naman yan. Kasama siya dun sa ano eh. Sa pagpupulong. Mr. President, you cannot do that. Ba? Only Congress can repeal a law. Iwanan natin yan. Yan naman para lang mapasaya natin ang ating mga kababayang nakikinig. Di ba? At alam niyo ba, Kong, bago natapos ang taon, digdagan ko lang itong... Wala naman tayong mapag-usapan kundi puro kamatis na lang. Dagdagan ko lang sa epekto ng bigas. Doon sa punto na mukhang sinasaka lang supply. Alam niyo ba na inireport sa atin ng ating mga kaibigan mula sa PPA, Philippine Ports Authority, na bago matapos ang taon, 700 container van na punong-puno po ng bigas, ang halos Oktubre pa ay nasa pantala na. Nakatenga po at hindi po kinukuha. Nagtataka sila, bakit hindi kinukuha? Samantalang nag-import sila, di bali daw pong magbayad sila ng demurahe ba tawag doon, araw-araw. Demurahe. Sapagkat kapag tumaas daw po ang presyo ng bigas, bawing-bawi pa rin nila ang pagkuha noon at pag inilabas na po sa merkado. Sa mga kalkulado nila. Gusto nila talagang tumaas. So, artificial na kailangan huwag mo munang ilabas yan kasi kakalat ang bigas. Kaya pinag-uusapan natin talaga supply and demand. So, pwede nilang kontrolin ang supply. Yun ang dapat nilang bantayan. Pero hindi yung mag-i-import tayo. Kinakailangan na sufisyente ang pagkain natin. Hindi sa import. Tingnan mo dito, sa import lang na paglalalangan na tayo. Totoo. Na-import na pero nandun. Pwede pa nilang kontrolin doon. Sapagkat kasapakat nila lahat yung mga nandun. Hindi na pala nila ayaw nilang ilabas sa pantalan kasi pag nilagay sa bodega, hoarding pala yun. Hindi, kung ako naman, kapag hindi mo nilabas ito, isusubasta ko ito. Diba? Pwede nga pala. Ako na magbebenta sa merkado. Babagsak presyo ko yan. Anuin mo lang itataas mo lang yung i-manipulate mo yung presyo kung meron ako regulasyon. Isip-isipin mo, ayaw mong kunin. Sa liit ng pantalan natin. Totoo po,
problema nga pati yung pagpapaalitan ng yung mga empty container. Tsaka, Ay, yung lata, kaya nga tama po, oo. Nandyan na yung barko, hindi niya mai-unload sapagkat wala siyang paglagyan. Ikaw naman nakatenga dyan. Naghihintay ka para tumaas ang presyo ng bigas. Ng bigas. Ang ikinakatilan na po ng mga importer, ang dami kasing proseso, kaya hindi pa namin makuha. Yung iba nandun. Ayun. Kaya lang, yung iba, magkasapakat na yun. Ayun na nga po, Kong. Hindi pwedeng yung ang daming proseso. Pwede ba yun? Samantalang kailangan mong maklear sapagkat dumarating yung bagong dating. Paano mong i-unload yun? Doon nagkakaroon ng problema at napakalaki ng sindikato tungkol dyan sa stevedoring na yan. Totoo po. Diyan pa lang pinag-usapan na sa Kongreso yan. Meron na palang quinta committee, Kong, di ba? Yung super majority, tinalo yung kwarta committee, di ba? Ano ba yung kwarta? Quadcom pala. Tercera, di ba? Kasunod ng Oo nga, tercera. tercera, kwarta, tsaka quinta. Mas malakas pala yung quinta committee. Mas malaki. Ewan ko lamang yun ata pag-uusapan. Pero ang ating magiging Vox Populi ngayon,